Hello sa lahat ng mga katulad kong solid HTV positive listeners. Silent listener po ninyo ako from Facebook, podcast hanggang dito sa YouTube at mahigit 2 taon na rin po akong nakikinig sa inyo at talagang ginagawa ko kayong background habang ako ay nasa trabaho during weekdays at kapag weekend naman habang naglilinis din ng aming bahay. Actually nakailang attempt na po ako na mag-submit ng aking kwento pero tinatamad lang talaga kasi ako nung mga time na iyon kaya susulitin ko talaga ang pag-share ng aking karanasan sa episode na ito. Ang una ko pong ibabahagi ay noong ako po'y 10 taong gulang pa lamang at elementary. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko pero talagang ako po ay bibong-bibong bata at masayahin lalo sa tuwing ako po'y nakakasalamuha ng ibang tao. Pero kapag mag-isa lamang ako, ugali ko na pong magmukmok sa kwarto. Ang gusto'y madilim at minsan ay umiiyak ako ng mag-isa dahil sa sobrang lungkot. Alam mo yung sa ganitong edad ay kailangan mo talaga ng guidance ng mga magulang mo. Pero wala ang presence ng nanay mo kasi nasa abroad at yung tatay mo naman ay busy palagi sa negosyo. Pero hindi ko naman po sila sinisisi kung bakit ako nakaranas ng ganito. Sa pagkakatanda ko, may mabigat akong problema nung time na iyon at hindi ko na nga lang po ma-recall Sir Red kung ano yung eksakto talagang rason. Pero naaalala kong suicidal talaga ako. As in ilang beses na rin po akong nag-attempt na magbigti o maglaslas pero lagi akong nauunahan ng takot dahil lang din sa pagmamahal ko sa aking mga magulang at sa kahit papaano'y pananalig sa Panginoon. Isang tanghali, hindi ko alam na nakatulog ako pagkagaling ko sa school. Sa probinsya po kasi sa Mindanao ay whole day ang pasok sa school at kada lunch break ay talagang umuuwi ako sa bahay para kumain ng lunch at sa pagkatapos ay babalik sa school before 1. Hindi ko po namalaya na sa pagod ko ay nakatulog ako sa kwarto ni na Papa at bigla po akong nanaginip. Sa panaginip kong iyon, kitang-kita ko ang pagdidilim ng kalangitan. Tanaw na tanaw ko ito sa labas ng bintana kung saan ako natutulog. May naririnig akong sigawan ng mga tao at sinasabi nila naririto na daw ang Panginoong Hesukristo. Dumating na daw siya. Ako naman na nasa kwarto ay agad na bumangon at tumakbo papalabas ng bahay at napatingala din sa kalangitan. Totoong-totoo nga na nandyan na ang Panginoon. Sa kabila ng dilim ng kalangitan ay siya lang mismo ang nakita kong nagliliwanag. Yung liwanag niya ay sobra-sobra pa sa liwanag ng araw lalong-lalo na kapag katanghali ang tapat. Para nga din po siyang nakasakay sa isang malaking ipo-ipo at nakikita ko siyang papalapit sa akin. Habang palapit siya ng palapit, doon na ako nasisilaw. Bukod doon, nakita ko rin yung tsinelas na suot niya. Yun bang parang sinaunang tsinelas na kahoy na nakikita din natin sa mga movies tungkol sa kanya. Bukod doon, talagang maaamoy mo ang halimuyak at ang bango ng kanyang kasuotan. Yun bang amoy ng isang bulaklak na mahirap tukuyin kung anong klaseng species? Basta't para siyang bulaklak. Sa sobrang bango ay hindi naman masakit sa ilong o yung tipong nakakahilo. Basta't mabango. Hindi ko rin maaninag yung mukha niya sa sobrang liwanag pero masasabi ko na iba ang mukha niya sa mga mukha ni Kristo sa simbahan
Pero ang dating niya sa akin ay isa siyang napakalaking alitaptap na nagniningning sa sobrang liwanag. Pagkatapos po nun, nakita ko na lamang na iniaabot niya ang kanyang mga kamay at umiiyak daw ako kasi sa pagkakataong iyon, ramdam kong siya lamang ang nakakaintindi at parang sinasabi niya na wag daw akong mag-alala sapagkat naririyan lamang siya para sa akin palagi. Nang malapit na nga na maabot ko ang kanyang kamay, ay bigla ko na lamang pong nadinig ang boses ni Papa at ginigising na pala niya ako sapagkat malilate na daw ako sa school. Pero nang pagkagising ko, basang-basa ng luha ko ang aking mga mata at humihikbi pa ako. Hindi ko na lamang po ito ipinahalata sa aking ama para hindi na rin po siya magtanong at ang ginawa ko ay naghilamos na lamang at muli ay nag-prepare patungo sa school. Hanggang ngayon nga Sir Red ay hindi ko talaga malilimutan ang panaginip kong iyon dahil parang sinasabi niya sa akin na wag akong sumuko sa buhay dahil hindi niya ako pababayaan. Kaya kapag mabigat ang aking problema ay naaalala ko na naman yung panaginip na iyon at pagkatapos ay umiiyak na lang ako sa isang tabi. Kinakausap ko na lamang ang hindi ko nakikitang presensya niya at tila baga nagsusumbong sa kanya. Alam kong para sa ilan na nakikinig sa inyo ay hindi talaga ito isang nakakatakot na istorya, pero kung ikaw halimbawa ang makakaranas o makakakita ng pareho na panaginip na ito, tiyak titindigan ka rin ng balahibo at mapapatanong ka sa misteryong dulot nito. Ang pangalawa ko namang kwento Sir Red ay nangyari noong 2013 sa bahay ng magulang ng ex-live-in partner ko at sa Mindanao din po. Itong ex ko po kasi ay may isang kapatid na lalaki at ayon sa mga kwento nila, ito daw po'y nakatira sa Jensan. Kami po kasi ay sa Zamboanga nananatili. Lagi nilang napagkikwentuhan na mag-anak yung kapatid nilang ito at sabi pa nga'y magandang lalaki at maganda rin ang pangangatawan. Ako naman, dahil na rin sa palagian kong pakikinig at sa kanilang mga kwentuhan na halos parang paulit-ulit patungkol sa kapatid ng ex-live-in partner ko, ay tila baga nakikilala ko na rin sa pamamagitan ng kanilang mga pagkikwentuhang iyon. Although hindi ko pa naman talaga siya nami-meet in person at kahit man lang litrato nito ay hindi ko pa nakikita. So bago po yung talagang kwento ko, describe ko po muna yung aming tinitirhan sa Zamboanga. Yung kwarto po kasi namin ay nasa pinakadulong bahagi ng bahay na nakaharap sa kusina. Overall ay may 3 kwarto po doon sa bahay. Kahit kailan, hindi po iyon nabakante, lalo na yung nasa gitna dahil doon naman po natutulog yung nanay ng ex ko. Hindi ko rin po malaman sa kung bakit napanaginipan ko talaga itong gitnang kwartong ito, Sir Red. Doon sa panaginip ko ay may nakita akong isang lalaki na nananatili sa gitnang kwarto. Sa panaginip kong iyon, nakikita ko na palagi po siyang sumisigaw, umiiyak, para bang humihingi ng tulong sapagkat kitang-kita ko kung paano siya mamilipit sa sobrang sakit at bigla na lamang akong magigising sa tuwing nilalapitan ko na ang kwarto nito. Binabalewala ko na lamang din kasi mukhang nalilimutan ko na rin yung panaginip na iyon at para bang hindi siya nagmamatter kung tutuusin. Hindi nga nagtagal, naisipang magbakasyon lang sana ng kapatid ng ex ko sa Zamboanga at doon nga'y nakita ko siya.
Bumawi din kasi siya ng bonding sa mga kamag-anak niya roon dahil ang tagal din ng panahon na hindi sila nagkasama-sama. So there, nakita at na-meet ko na din po in person itong kapatid ng ex ko. Well actually, kuya niya. Nung oras na nagkakakilala na po kami ng personal, sumasagi sa isip ko na parang nakita ko na siya somewhere. Hindi ko lamang po maalala kung saan. Hanggang sa ilang linggong lumipas, napansin na namin ang paninilaw ng balat ng kuya ng ex ko at dinala na po namin siya sa ospital. Doon nga'y nadiskubre na pumutok na pala yung appendix niya at hindi lamang po pala ito sapagkat na-diagnose na may stage 4 colon cancer na rin siya. Biglang bumagsak ang katawan ng kuya ng ex ko at ito po yung naging dahilan kung bakit hindi na siya nakauwi pabalik ng Jensan at mas minabuti na tumira na lamang sa bahay nila doon sa Zamboanga at nang matignan, maobserbahan at maalagaan ng kanyang mga magulang at maging ng aking ex. Doon po sila nanatili sa gitnang kwarto na dating tinutulugan ng nanay ng aking ex-partner. Hanggang sa bigla-bigla na lamang si Red nag-flashback sa akin ng lahat. Doon ay naalala ko yung nakikita kong lalaki na nahihirapan nang minsan ako po'y managinip patungkol sa gitnang kwarto. Nang ma-realize ko nga iyon si Red ay para po akong nabalisa. Nais ko itong ikwento sa ex-partner ko at maging sa kanilang mga magulang pero parang hindi ko talaga magawa at may pumipigil. Sa pagkatagal-tagal naming magkakasama ay doon ko lamang naalala ito hanggang sa lumipas ang ilang buwan ay nanaginip na naman ako na meron namang itim na kabaong na binubuhat ng mga tao pero hindi ko makita at maaninag ang kani-kanilang mga muka. Basta't binubuhat nila ang itim na ataol sa gilid ng bahay papunta sa likod at nakita ko po doon yung mukha ng kuya ng ex ko. Pero ganun pa din Sir Red. Pagkagising ko ay wala akong maalala. May konti man akong naaalala pero hindi po ganun ka-vivid. May hint sa kung ano yung last na napanaginipan ko pero hindi ko totally ma-recall. Kaya hinahayaan ko na lamang din hanggang sa sumapit ang isang araw at tuluyan na rin pong namaalam ang kuya ni ex at doon ko lang muli naalala yung pinakahuling na panaginipan ko tungkol sa itim na kabaong. Hindi ko alam kung deja vu ba na matatawag ang nangyaring ito sa akin o kaya ay soft premonition ika nga. Labis-labis talaga ang iyak ko kasi iniisip ko na kung ito ba'y ikwinento ko o sinabi sa kahit na kanino sa kanila nung oras na maaalala ko ang napanaginipan ko. Mababago kaya ang kuwento ng kuya ni ex o maaagapan ko ba yung masamang nangyari sa kanya? Hanggang sa ngayon, isa po itong napakalaking misteryo at hindi ko talaga mahanapan ng kasagutan. Hello sa inyo Sir Red at sa lahat ng mga avid listeners ninyo dito po sa Hilakbot. Aaminin ko talagang na-hook ako sa inyo Sir Red at naaaliw lalo na kapag subscriber si Hilakbot Stories na. Kaya naman nais ko rin pong i-share sa inyo ang kwentong ito pero sana ay wag po ninyong tatawanan. But anyway, para sa akin po, scary ang kwentong ito na tunay na nangyari. Sa lugar po kasi namin noon Sir Red, nung mga panahong bata pa lamang kami, ay meron po talagang kilalang matanda sa aming barangay na talagang napakasungit at
masasabing wala ni isa sa amin ang pwedeng makalapit. Masama talaga yung ugali nito, Sir Red. Sa pagkakaalala ko, 100 years old plus na siya bago mamatay. Hanggang sa nalaman namin mula sa mga bibig ng kanyang mga kaanak nung araw ng kanyang kamatayan. Ewan ko ba kung maaawa ako o kikilabutan na lamang sa nangyari sa kanya. Ayon sa kanyang mga kaanak, bago daw po siya malagutan ng hininga ay nagwawala daw ang matandang ito na para bang hindi mo aakalain kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. Kung ano-ano na daw pong lengguwahe ang sinasabi nito at meron pa nga daw po na isang account mula po doon sa isa din niyang kaanak na para bang may kinatatakutan daw siya na isang lalaki at itim na itim ang kasuotan. Nakatitig daw sa matandang ito ang mga mata nitong lalaking nakaitim. Naroroon lamang daw po ito sa loob ng kanyang kubo at hindi daw niya mapaalis. Sa sobrang takot nga din po ng ilang kaanak niya, maging sila ay nahihirapan na rin po na makihalubilo o kaya naman ay lapitan itong matandang ito. Natatakot na rin sila dahil sa sinasabi nito na kasama niyang lalaking nakaitim. Sobra talaga silang nasisindak sa inaasal ng matanda sa ilang oras na lamang nalalabi niya. Sigaw lamang daw po siya ng sigaw at sinasabi nito na sinusundo na siya ng lalaking nakaitim. Ayaw daw nitong sumama. Natatakot siya at baka sa kung saan nga daw po siya dalhin nito. Ang ibang mga kaanak nila, since hindi na rin po makalapit o mapacify itong nagwawala na kaanak na matanda, ay wala pong humpay ang kanilang pagrorosaryo sa paniniwalang maitataboy nila ang kung sino mang elemento o nilalang na nagdudulot ng takot sa matandang kaanak nila. Bago pa nga din daw po tuluyang malagutan ng hininga, ay meron pa daw pong isinigaw ang matandang ito at ng oras na siya po ay namatay, nakakahilakbot sapagkat hindi daw po maisara ang nakadilat pa nitong mga mata. Animoy nakatitig lamang daw ito sa corner ng kanilang kubo kung saan niya itinuturo yung lalaking nakaitim at makailang ulit niyang kinatakutan at itinaboy. Marami tuloy ang mga naging usap-usapan na dahil nga daw po sa sobrang sama ng ugali nito, hindi malayo na yung kinatatakutan ng matanda ay yung mismong demonyo na siyang kanyang sundo. Doon ay narealize ko talaga, Sir Red. Hindi talaga natin alam kung ano ang mga pinakahuling mangyayari, lalong-lalo na sa oras o bingit na ng ating kamatayan. Hindi rin natin alam kung sino yung makikita natin na susundo o tila magwe-welcome sa atin sa kabilang buhay. Itago niyo na lamang po ako sa palayaw kong Cha. Ako po ay isang second year college student na ngayon and I've been a fan and a silent listener ng inyong horror narrations dito po sa YouTube and I think way back 2019 pa. Pero ngayon lamang po ako sinipag na mag-compose ng aking sariling kwento. Meron po akong 3 karanasan na talagang tumatak po sa akin. Itong una ay nangyari nung ako ay 7 years old pa lamang. Tunay na matatakutin talaga ako simula noon pa, Sir Red, dahil na rin sa madalas akong maaya ng aking mga tito at tita na manood kasama sila ng mga horror movies.
As in minamarathon talaga nila ito. Isang araw noon, ang kasama ko noon sa bahay ay ang aking tita at kapatid ito ni Mami. Noon ay kasama din niya yung boyfriend niya at dahil kahiligan nga nila na manood ng pelikula, nung araw na iyon ay sinama nila ako. Kung hindi nga rin ako nagkakamali, yung movie na aming napanood ay The Ring. Takot na takot talaga ako noon, Sir Red, habang nanonood, lalo na yung senaryo na papalabas na sa balon yung nakakatakot na white lady. Sinabayan pa kasi ng panunukso o panggugulat ng aking tita kaya talagang hanggang ngayon ay natatandaan ko yung eksena. Hanggang sa nairaos naman po namin ang panonood at natapos din po namin yung buong movie. Kinagabihan, naglinis ako ng aking katawan at nagbihis na ng pantulog, which is yung puting bestida. Ito po'y may design pa nga na maliliit na bulaklak. Ang kwarto ko nga po noon ay nasa underground ng aming bahay. Ito pong underground na sinasabi ko ay parang isang bodega na talaga na katulad doon sa mga horror films na may pababang hagdanan, pero ang kaibahan nito sa akin ay wala po itong pinto. May dalawa ring hagdan na pwede mong daanan papunta o palabas sa aming underground. Ang una ay ang hagdan mula sa aming sala, habang ang ikalawa naman po ay papalabas sa aming tindahan. May hagdan din po mula sa tindahan pababa sa underground sa kadahilan ng may refrigerator po doon at naroroon ang lahat ng panindang soft drinks. So ang pwesto po ng hagdanan na ito ay sa magkabilang panig ng underground na akin pong kwarto. Doon din po matatagpuan ng isang cabinet na divider na nakaharap din sa may gawing hagdanan na paakyat naman sa aming salas. Ito rin po yung nagsisilbing partition mula sa isang side ng underground kung saan nakapwesto yung mga case ng soft drinks at yun pong refrigerator namin. Sa mismong harap naman po ng cabinet na divider na iyon ay matatagpuan ang aking kama. So kapag ako ay matutulog na, hindi po pwede na hindi ako magsiset up din ng aking kulambo. May kanipisan din ang aking kutsyon noong panahong iyon kaya wala naman pong matibay na pagsisiksikan mula sa laylayan ng aking kulambo, kaya para hindi hanginin, pinapatungan ko ng mga malalaking unan yung laylayan ng kulambo. So let's go back sa aking pinaka-istorya. Binigay ko lamang po yung description para nang sa ganun ay mas mabigyan ko kayo ng visualization. So noon pong ako'y nakapaglinis na ng katawan at nakapagbihis na, bumaba na rin ako kaagad sa aking kwarto sa underground para ayusin ang aking kama at nang makatulog na. Sa underground din po namin ay may dalawang ilaw. Isa ay nasa tapat ng aking kama at yung isa ay sa tapat ng ref. May magkabukod din pong switch ang mga ito, kaya kapag ako po'y matutulog na, siniswitch on ko yung ilaw sa may tapat ng ref dahil din hindi po talaga ako nakakatulog kapag masyado pang maliwanag. So hindi rin po nagtagal ay nakatulog din ako kaagad. Ayon din po sa aking lola, sa sobrang likod kong matulog ay halos paikot-ikot na ako sa kama. Nung gabing iyon, sa hindi malamang dahilan ay nagising ako sa gitna ng kasarapan ng aking pagtulog. Ang posisyon ko nga po noon sa higaan ay pa-horizontal na sa aking kama. Kumbaga, yung ulunan ko ay nakatapat na sa gilid ng kama at nakaharap sa may gawing hagdanan paakyat sa aming sala, at ang paanan ko naman ay nakaharap na sa pader. Nung ako ay maalimpungatan, agad ay inangat ko ang aking ulo at nilibot yung tingin ko sa aking harapan. Walang ano-ano. Bigla ay may nagpakita po sa aking babae na nakaputing bestida. Kitang-kita ko ang mahahaba at itim na itim niyang buhok na nakatabing sa kanyang buong muka. Bigla na lang pong sumulpot ito mula sa gawing refrigerator
at dahan-dahang naglakad at parabang palutang po siya na umaakyat sa hagdan patungo sa salas. Parang itinagal nga'y 10 segundo bago siya tuluyang makaakyat sa hagdan at mawala sa aking paningin. Sa hindi ko rin po malamang dahilan, hindi naman din ako nakaramdam ng kahit na anong hilakbot nang makita ko siya, dahil pagkatapos din pong mawala ng white lady na iyon ay siyang pagkatulog ko ulit na parabang walang nangyari. Kinabukasan, pagkagising ko, umakyat na ako kaagad patungong CR na nasa gawing kanan lamang po. Naghilamos ako doon at nagmumog at dumiretso sa aming kusina kung saan naabutan ko pa nga si tita at ang kanyang boyfriend na nag-aalmusal. Narinig po nila yung yabag ng aking tsinelas kaya naman napalingon sila sa akin. Pagkalingon ng aking tita, gulat na gulat po siya at nanlalaki pa ang mga mata sa labis na pagtataka dahil sa mga patak ng dugo sa aking puting bestidang pantulog. Napatingin din naman ako sa aking suot at totoo ang sinasabi ni tita. Sa may gawing dibdib ko po ay puro patak ng natuyong dugo na parabang ako'y nag-nosebleed. Sa pagtatanong sa akin ng aking tita kung ano daw ba ang ginawa ko at bakit may ganoon sa aking damit, ay wala naman talaga akong maisagot dahil wala naman talaga akong ibang ginawa noong nakaraang gabi bukod sa matulog. Hanggang sa bigla ko pong naalala ang nakita ko noong ako ay naalimpungatan ng nakaraang gabi at ikwinento ko sa kanila. Matapos ko nga pong sabihin ang tunay kong nakita, maging sila ay tinubuan ng takot sa katawan. Hindi po namin sigurado kung may kaugnayan ba yung mga natuyong patak ng dugo sa aking puting bestida at yung white lady na nakita ko noong nakaraang gabi.